Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pa rin, syempre, yung favorite nyong Vice President, si Sara Itok-Itok Bukekeng Tamilmil Duterte. Bukeke naman ang tawag natin sa kanya ngayon. No, kasi mukhang sikat na sikat po siya, no? Talagang dahil sa pagiging incompetent niya, sumikat. Siyempre, Duterte, di ba? Yung pangalan lang Duterte, pero wala naman pala. Walang maipapakita bilang isang dating DepEd Secretary. Pero yung mga kakampi nilang mga idyoto, mga katulad niyang Bukeke, puring-puri siya. No? Siguro, yung mga pinagsasabi ng mga Bukeke niyang kakampi, isi-separate natin na content yun kasi madami po sila talagang ika nga ni Luke Espiritu singing hallelujah. Tuwang-tuwa pa po sila nung natanggal si Bukekeng Tamilmil, no, bilang isang DepEd. Hindi pala natanggal, nag-resign, no, kusang umalis. Bakit? Di na kaya eh. Di ba ano ang sabi ni Presidente nung nananawagan na Sara resign o di kaya i-impeach si Bukeke? Di ba sabi niya, hindi naman tayo basta-basta nagtatanggal, no? Sa kanila, kung ayaw na nila o hindi na kaya, mamili kayo. Sinabi po yan ng Presidente, no? Hindi ko na lang makita yung article na yun na sabi niya, I don't want her impeached. Di ba? Naalala niyo yun nung nasa isang state visit siya. Ayaw nating ma-impeach ang BP. Siyempre, pag na-impeach yan, lalong magkakagulo ang mga talipandas, mga ulalong mga didishit. Siyempre, poprotektahan nila yung nag-iisa na lang nilang superstar ng katangahan. Superstar ng pagiging incompetent bilang DepEd Secretary. Kasi dito mamaya malalaman nyo yung topic natin. Sino nga ba ang dapat na pumalit o italaga ng ating PBBM as new DepEd Secretary? Ano ang mga qualification? Sa akin, sabihin ko yung aking gustong ilagay dyan. Napakahusay nun, no? Siguro magtataka kayo bakit yun ang aking isasuggest kay Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw dyan, Ilora, sino? Si Kai, huwag nyo munang tanongin yan. Lutang pa yan. Ang daming nasagap na oxygenation yan sa ilalim ng tubig. Si Ai Chang, wala. Bayaan nyo na yan. Ex na yan. Kabilang na siya sa X-Men. O di kaya X-Factor. Si Maritel, may sagot na yan, di pa man din lang natatanong. Ikaw, Ate Beth, anong sagot mo dyan, ha? Ikaw naman tanungin ko dyan. Sususet, wala. Ate Beth, si Suset, ano lang yan, parang kabuti. O di kaya kung kailan niya lang maisipan, kaya hindi natin siya pwedeng tanungin every video premiere. Hindi naman gano'n nagpupunta. Kaya dapat ang mga tanungin natin, yung mga nagpupunta. Sino? Di si Ai Chang. Kaya ang huling, at the end, si Ai Chang pa rin ang dapat nating tanungin. Di ba? So yan po, no? Sino po ba dapat ang ilagay na new DepEd Secretary? Dito po, may 4 na article tayo dito. Doon iikot ang ating topic. Okay? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, sa mga katuwang natin dyan sa video premiere sa ating chat box, at ganun din po kung meron tayong live stream, no? Para rin tayong kabuti sa live stream. Nagre-recover pa, mukhang meron pa rin akong yung dito, yung hinahalo nyo sa inyong mga kape. Di ba?
So tulad ng dati, mag-shoutout tayo kay Marie Chris Hernandez, kay Elora Liz, kay Kai, kay Tita Aurora, sa buong bayan ng Palawan, Zambales at Norte, sa mga advocates ng West Philippine Sea, sa ating mga kasundaluhan at mangingisda. Ingat po kayo kasi ang sabi po sa atin, talagang itinambak na po yata lahat ng China ang kanilang barko sa ating West Philippine Sea. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ng Pangulo dyan. At eto nga, mukhang maboboljak natin ng Marcos administration dyan pagdating natin sa content nating West Philippine Sea. Ganun na lang. Nakakangit-ngit. Di ba? Kay Ai Chang, kay Miyu, Wanabet, Sen Chang, Bet M, Toda Analisa na puro mga taga Japan, Konnichiwa. Ayan, di ba? Konnichiwa is hello. Tama ba, Ate Bet? Konnichiwa. Si Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, Lorna Rafael, si Ilocana Kana, Carclea, si Hattori, sino pa po ba? Si RN 2 Cents, Mohamed, si Red, Danny Reynado, at si Mama Lou Parker, Malditang Lola, Jin Jagers, si Berna, kalimutan ko pangalan mo, no? So lahat na lang po kayo diyan, no? Sa kayong mga naka-background po sa ating mga video premiere, shout out po lahat sa inyo. Okay, so ang katanungan natin, sino po ba ang dapat na italaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kapalit ni Bukekeng Itok-Itok Tamilmil na Duterte? No, dito po, meron po tayong 4 na article tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Isa po sa Philstar Global at 3 sa Manila Bulletin. No, siguro magja-jump tayo kasi para kompleto po yung makuha natin yung context ng sinasabi ng bawat grupo o personalidad tungkol po sa kanilang mga opinion, sino at ano ang nararapat na katangian na maitalaga bilang isang DepEd Secretary. Kasi ito, paulit-ulit tayo, sinasabi natin na ano po, ang quality of education sa ating bansa is pabulusok pababa eh. Actually, nandun na tayo sa baba eh. Ang hirap iangat. Kasi sabi nga nung mga dedishit, it's cumulative. No? From the previous administration, even though that department has the biggest, the #1 budget, base na rin po sa dikta ng ating konstitusyon, parang wala pong improvement. Parang every year na may budget na billion of pesos, pero iba naman ang pinagtutuunan. Sa bilyong-bilyong budget every year, bakit hindi kayo makapagpagawa ng mga classrooms? Hindi nyo ma-improve ang quality of education through materials, no, yung quality of education through teachers training. 'Di ba? Kailangan continuous ang training ng mga teachers eh. Kaya yung iba lumilisan na lang. At the same time, financially incapable ang DepEd na tugunan ang financial needs ng mga guro. Kaya yung iba lumalabas. Diba? Sabi nga nila, the green is much greener on the other side. O biruin mo, halimbawa lang ito, storytelling. Kung ano man yung level nung teacher, kasi sa public tayo hindi private. Kasi ang private, they can set their own kasi binabayaran naman sila ng mga magulang ng estudyante. Okay? Pinag-usapan natin dito yung public. Kung anong level yung teacher o anong tier siya, tier 1, tier 2, level 1, o yung bang salary grade ganito, depende, di ba? Kung entry level ka, di ang baba. Meron bang 20,000, 40,000 kada buwan? Sino ang sasahod ng more than 40,000 a month as a teacher? Di ba? Kaya yung iba, sige, tiisin ko na lang, mag-OFW na lang ako kasi mas malaki ang bigayan dito. O kaya mag-online na ako. Di ba? Mas malaki. Online na nga ako. After that, how many hours lang, kasama ko pa ang pamilya ko.
laki pa sahod ko. Hindi na ako magbebenta ng longganisa, hindi na ako magpapaluwagan, 'di ba? Yun po yung mga na-experience namin nung mga nasa eskwela kami, no? Sa elementarya, sa high school kami. 6 years and 4 years lang kami noon. Wala pa yung K to 12. Yung mga teachers namin kung ano-anong may longganisa, tusino, minsan paluwagan, oh. 'Di ba ganon? Kaya hirap. So sinasabi lang cumulative ang problema sa DepEd kasi imbis na solusyonan muna yung nasa ilalim, dinagdagan, wala na. 'Di ba? So par ngayon, lalo na nasira, no, yung moral ascendancy, naging moral decay ng mga kabataan. Kasi meron ding mga subversibong mga guro. Yung mga utak ay yung mga galing sa mga progresibong grupo. Yung ganon. Na walang alam gawin kundi maaki, baka, tapos maging teacher. O kung may mga strike, sasama yung mga bata. Mali yun. Pag sinabi nating education, you have to focus on the education of the students. Mag-focus tayo doon sa curriculum. Paunlarin natin yung curriculum. Kailangan mailuklok sa kaisipan at minsan sa puso ng mga mag-aaral bakit kailangan mag-aral. Kasi yan ang number 1 na ipamamana ng mga magulang at ng sosyedad. 'Di ba? Nakita nyo yung ating national hero, si Jose Rizal. Bakit si Jose Rizal ang national hero, hindi si Andres Bonifacio? Sige nga, mag-isip nga kayo. Bakit mas piniling si Jose Rizal ang maging national hero natin kaysa sa Andres Bonifacio? Pero yung quality ng education ngayon, wala eh. Mas yung mga bata pa ang nasusunod. So therefore, sana kung mahusay si Sara Duterte, pinagkatiwalaan ka ng presidente, inilagay ka niyan because of what yung sinasabi nilang magaling ka. Hindi eh. Kinain siya ng sistema, mga kababayan. Hindi niya makayanan yung sinasabi siguro nilang politics, the bureaucracy sa gobyerno. Oo, magaling ka sa Davao. Gaano kalaki ang Davao City to manage it? Siyempre, kilala na kayo sa Davao eh. Hinawakan nyo ang Davao, so therefore, people are respecting you kung paano nyo yon i-manage. Now, you want a bigger scene, a bigger place to tell na, ganito ako kagaling. Hindi. Diba? Nasaan yung kagalingan mo? Hindi mo na ayos ang DepEd. Bakit mo iniwan? Tapos yung mga kaalyado niya, puring-puri siya. Saka natin i-content yun. Diba? Kayo nga, sasabihin nyo bang successful siya as DepEd Secretary? Ano accomplishment niya? Kung successful pala siya, di sana wala nang reklamo. Itong mga teachers group, wala nang reklamo. Hindi. Siguro sasabihin ng mga kaalyado niya, hindi, sinisiraan lang ng mga yan ang aming Sara Duterte. Really? Di sana kung talagang magaling, hindi mang iiwan. Magpapatuloy siya. Ipapakita niya, kaya kong gawin ito. This is a big challenge for me. This is bigger than Davao City. Kasi mas malaki ang problema dito. If I will be able to fix this, even though it's not 100%, no, na ma-fix ko, at least I gave my best. No? Sinalang ko ang aking talino, ang aking galing, pati prinsipyo nandyan na. Kaso hindi. Tapos sasabihin yung magaling. Magaling ba yung nag-quit? Ibig sabihin lang nun, pinairal niya ang prinsipyo niya na hindi ko kaya. Aminin na natin. Aminin nyo na. Huwag nyo nang pagtakpan that she is incapable and incompetent to handle that department. Diba? Kuha nyo yung pinupunto natin. Why quit?
if you are that good. 'Di ba? Yung pinangangalandakan nila eh. O, napix niya nga yung Davao eh. Davao yun. Kilala ka doon. They respect you. They follow your command. Kasi ang tagal nyo nang hinawakan yun. Well-known na kayo sa Davao City. But how about this? The new environment. Wala eh. People already seen your color na hanggang doon ka lang sa Davao City. Tapos gusto mong pamahalaan ang buong Pilipinas? 'Di ba? Ano ipapakita mo sa amin if you become a president? Paano? You cannot even handle or fix one department. How can you manage the country? Kung maliit lang na problema, nag-give up ka. Maliit lang na bureaucracy o bureaucratic process, bumigay ka. Anong mangyayari sa'yo? At the end, kung sakaling ikaw maging presidente, you will become authoritarian. Just like the China Sea, si Russia, at si North Korea. Authoritarian. Ganun po ang lalabas dyan. Because gusto niya siya ang masusunod. Diba? Tulad nung tatay niya. Ganun po. Kaya wag kayong magmamalaki na napakagaling ni Sara Duterte. Nung magbasa na nga lang nung speech niya, mali-mali pa eh. Paano naging magaling yun? Ni hindi nga makapagbigay ng mga statement sa mga national issue, wag na nating ipangalandakan yung West Philippine Sea. Diba? Hindi siya magbibigay ng statement. Magbibigay lang siya ng statement kung involved na ang sarili niya, ang pamilya niya at mga kaibigan niya. But concerning national issues, none. Wala kayong narinig na nagbigay siya ng statement about national issues. Wala kayong narinig na statement about na sinuportahan niya ang programa ng administrasyon. Wala eh. Kasi ang ambisyon niya is to be the president. Akala niya, magtatagumpay yung mga kaalyado niya. Hindi po eh. Wala silang makuwang suporta sa AFP, sa kapulisan, at sa mayoryang Pilipino. Kasi bombarded po eh ang mamayang Pilipino ng programang Marcos. Di ba? Ikaw ba nanaisin yung magkagulo ang bansa? Kung nakikita namang may ginagawa at suportado ng administrasyong ito ang mga mamayang Pilipino? Di ba? Siya anong paninindigan niya pagdating sa West Philippine Sea? Comprehensive na po yung sinabi ni Congressman Polong Duterte. Sa kanya yun, sa kapatid mo yun, ikaw ano? Comprehensive na po. Ganon. Diba? So, ibig sabihin, magaling para sa kanila. Pero sa ating paningin, sa mga expert sa mga may ano sa education, galing akong education sector, nagturo ako. Sa college level nga naman. Pero as educator, meron ka pa ring masay kung paano pwedeng ma-improve. Isa sa mga mai-improve sa ating educational sector, siya. Wala eh. Ni nagturo yata, wala eh. Diba? Pampered eh. Diba? Entitled. Yun. Hindi niya kaya. Kaya siya nag-quit. Kaya wag nyo nang i-sugarcoat, wag nyo nang pabanguhin ang pangalan ni Bukekeng itok-itok na tamilmil. Wala yan. Ngayon dito, punta tayo dito sa main topic natin. Unahin muna natin itong article dito sa Philstar Global. Ang sabi diyan, why teachers want the next DepEd Secretary to stay above politics. Nananawagan po ang mga guro. Meron silang pakiusap sa Pangulo na na sana yung isa sa mga qualification ng magiging DepEd Secretary ay hindi politiko. Para hindi mahaluan ng politika. Tulad ni Tamilmil, mas inuna yung pamumulitika kaysa sa mag-focus sa improvement ng kanyang departamento. Teachers are not happy. Di sana, kung happy itong mga teachers, lahat sila, majority,
eh, nagbigay ng kanilang opinion, ay sayang naman, natanggal, ang ganda ng mga programa eh. Wala ko nabasa mga kababayan eh. Wala eh. Doon sa speech niya ng kanyang press con, pinagmalaki niya yung achievements niya. Eh kaso, sinugundahan ba yan ng mga teachers? Are they agreeing with her? Nakabasa ba kayo? Nakabasa at nakapanood ba kayo ng balita na may mga guro na nanghihinayang sa kanyang pagbibitiw? Sino lang ang nanghihinayang, mga kababayan? Eh di yung mga kaalyado niya. Eh dito, tingnan nyo, ano ang sabi ng mga guro? Ang hiling nila na sana yung susunod na secretary ay above politics, hindi politiko. Diba? Basahin natin to. Teachers have rallied behind. Tingnan nyo. Hindi sila nagrally para kay Sara Duterte. Parang sinasabi lang, hindi kakawalan. Ang sakit nun. Mga kababayan, ang sakit. Teachers have rallied behind the call for the next Department of Education Secretary to be capable of rising above the political fray to make education reforms work, which one political science professor said has been difficult under the divisive term of outgoing Education Secretary Sara Duterte. Tama naman, divisive siya eh. Tingnan nyo na lang yung pinagawa niya ng una, pinatanggal niya lahat ng mga materials na nakadikit sa dingding. Yung mga alphabet letters. Yung mga yun sa akin pwede yun eh, na ilagay mo because it supplements the learning curve of the students. Sa araw-araw mo, 5 days mo makita yan, yung bata masaulo niya yan. Yung skeletal system natin, sa science, sa araw-araw alam nila yan. Kami ganun eh. Pati nga yung table namin nung second grade ako kay Ma'am Ninita Cruz. Green row po kami, 1 to 5. Yung table 1, table 2, table 3, table 4. Groupings kami. Isang long table yan. Kanya-kanyang upuan doon, may yung upuan. Pero, pagagandahin mo yung table nyo, pagandahan kayo ng table, ng art design, ng cover. Grabe ka. Mga kababayan. Tapos yung aming classroom, ang linis. May picture nung larawan kung sino presidente, may mga visual aids. Yun. Meron pa nga kami. Ang dami talaga, mga kababayan. Talagang yung classroom namin nung grade 2 ako, yun ang pinakamodelo sa kaayusan, kalinisan, at katiwasayan. Kasi ang higpit po ng teacher namin, laging may dalang pamatpat. Biruin mo, pinatanggal niya yun. Para tuloy silang, yung mga bata ngayon, nasa loob ng bilangguan. Pasensya naman, mga kababayan. How will you aid the learning process of the kids? Mostly yung mga grade school. Diba? From grade 1 to 3, ganyan. Diba? A, B, C, D. Yung mga numero, multiplication table. Ganyan eh. Wala. Blanco kasi daw aksaya sa pera. Nakatipid ka ba naman? Sa pamamagitan nun, ano ang nagawa mo to aid their education process? Wala. Tinatag niya is Catch Up Friday. Bagsak. Nagtayo ng matatag, bagsak. Nilista niya yung mga accomplishment niya. Wala naman. Wala tayong nakita. Di ba? So itong mga grupo ng guro ay nananawagan na sana above politics as much possible, hindi politician. Kasi magkakaroon dyan ng, alam nyo na, pag politician laging may, kaano ba yan? Ito pa ang suhestyon ng isang grupo ng mga guro. Ang sabi nila, dapat may pusong guro, heart of a teacher. Teachers Group, Teachers Dignity Coalition, said in a statement on Thursday that DepEd must be led by a non-politician or an individual not actively involved in partisan politics. Na-explain ko na kahapon sa inyo ano yung partisan. Diba? Sa mga hindi nakarinig, ang partisan, pumapanig ka lang
sa isang grupo tulad ni Duterte, yung grupo ng mga tatay niya, dapat non-partisan, wala kang kinikilingan. Ha? So the department can be spared from political bickering, tama, and divisive political fighting. Correct. Sino bang sumira kay Duterte? Kay Bukekeng Tamilmil? Sino? Di yung mga kasamahan niya, kakampi niya, because they keep attacking the administration, including the House of Representatives. O yung sinisigaw nilang TAPS, transparency, accountability, and whatever have you, para sa kanila yun eh. Diba? Mga bobo. Ito pa ang sabi nung Teachers Dignity Coalition, no, na si Chairperson Benjo Basa said, he hopes the next DepEd Secretary will have actual classroom experience and whose heart is truly a teacher. O, tama yan. Aside from this, the next secretary should be an excellent manager since that person will be managing the largest bureaucracy in the country with the most personnel, the most geographically dispersed, correct? Kasi iba't ibang location, and the greatest resources. O siyempre, the greatest resources is your budget. Diba? Ang sakit niyan, mga kababayan. Hindi nag-effect ang kanyang mga programa. O, dagdagan natin yung sinabi ng teachers, yung TDC, itong teachers, I forgot na naman to, Dignity Coalition, sa sinabi nila dito sa Manila Bulletin, no? Na ang title ay Duterte Resign, Who Should Be the Next DepEd Secretary? Kasi nilagay din dito, we hope that the next secretary comes from the academe or at the very least has experience teaching in public school. Correct. Tama po yan. Diba? So, napakaganda nito. Yan ang mga isa sa mga iniisip nilang qualification. Okay? Now, balik tayo dun sa Philstar kasi may sinabi rin dito ang isang grupo. Si Mercedes Asadon, faculty member of the University of the Philippines College of Education. Ito sabi niya, as a result of her non-education background, some of Duterte's policies such as removing educational posters in classroom had not been educationally sound. O tama naman, hindi nakatulong yung pagpapatanggal mo ng mga visual aid na nakakabit sa dingding. Kasi doon happy ang mga teacher, doon happy ang mga bata. 'Di ba? Kahit papaano, sige, visual aid ganyan. Maganda sana sinuportahan mo na lang, binigyan mo lang ng budget, dapat may limitation, ganon. Eto pa. The new one should know how learning happens and at the same time how to make the bureaucracy work. Tama. They should be someone who can make drastic moves to address the negative information about education. Ito pang isang sabi nitong si Marlon Nobrado, educator and co-founder of Media Literacy Organization Out of the Box. Said the next DepEd Secretary should only focus on solving the issues plaguing the education sector. Correct. Ito pa, political science professor si Clive Arguelles, that the next DepEd Secretary should have the extraordinary ability to build public will and mobilize the entire society towards resolving the education crisis. Yan. Tama naman ito, mga kababayan, no? Ang dami kasi masyadong naklater ang utak ni Bukekeng Tamilmil Duterte. Bakit? Kasi siya yung pamilya niya nasa ali niya. Kumbaga yung problema sa pamilya niya dinadala niya sa trabaho niya, and the other way around also. Hindi niya alam kung anong i-prioritize niya. Kasalanan din nila. Walang kasalanan dito ang Marcos administration. PBBM trusted you. He gave you a lot of chance. Dinipensahan ka niya. Tulad nung sinabi ko kanina, we don't want her impeached. Bakit tatanggalin? 'Di ba? Tatanggalin lang sila kung mag-resign sila at sabing hindi na kaya. Ayun. Yun, kaya tinanggap ng Pangulo yung resignation niya kasi sabi niya irrevocable at hindi na kaya.
Yun, hindi niya na kaya. Kasi, naiipit na siya. No? Kaya, probably, he decided it's better for me to quit, no? Kasi nga, wala sa puso niya. Ayun ang sabi ng Teachers Dignity Coalition, no? Kailangan yung DepEd Secretary has a teacher's heart. Nasa puso mo ang education at ikaw ay may experience bilang educator. O, di ba? Yan ang masakit dito. Kaya, bye-bye. O, ito pa. Ito pang isang advocacy group, Philippine Business for Education. In a separate statement, expressed hope that President Marcos will announce her replacement soon. We strongly urge for the swift selection and appointment of a new Secretary of Education to ensure a seamless transition and prevent any disruption in education of our children. Kasi magsisimula na yan, school year 24-25 next month, di ba? The continuity of leadership in the DepEd is crucial in light of the upcoming school year and pressing needs of our learners amidst the ongoing crisis. Correct? Kaya wala hindi umuunlad ang ating hindi umuunlad ang ating education kasi wala sa puso nung namumuno ang edukasyon. Iba may ibang intention lalo na napakalaki ng budget niyan. Tapos ang dami pang bumubulong-bulong sa'yo, di ba? O, ay nako. Ito naman ang sabi ng Alliance of Concerned Teachers, no? Yung ni Castro. Whoever replaces her has a big mess, big mess to clean up, but we have learned not to place our hopes on politicians and government officials. We will continue to resolutely fight for the welfare of our teachers, students, and education support personnel and hold accountable whoever sitting for their duties to the education sector. O kayo naman, ano naman ang ginagawa ninyo para ma-improve ang plight ng mga educators? Puro na lang kayo sisi. Ano na na-contribute nyo na para kayo rin makatulong kayo sa mga yung plight, yung ano bang Tagalog ng plight? Sa kabutihan ng mga guro, di ba? Puro na lang kayo bigay ng problema, puro kayo hinaing. Ano dapat yung maitulong diyan, lalong-lalo na si ACT Teachers Party List, yung mga grupo ninyo, paano nyo matutulungan yan? Di ba? O, ngayon pinagbigyan na kayo ng Pangulo, dinagdagan na ang kanilang stipend o yung allowance. Di ba? Ano pa? Eto po, mga kababayan, no? May sinabi dito ang isang mambabatas. Ito matindi. Actually, sasama natin yung isa pa niyang sinabi sa isang content. Sa Manila Bulletin, Manila Solon says next DepEd chief must be a real teacher, problem solver. So meaning, si Sara hindi teacher at hindi rin siya problem solver. Ano siya? Quitter. The best quitter, no? Si Bukekeng Tamilmil. Ayan po. Nag-quit hindi kaya. No? Hindi sa napopolitika, bureaucratic. Hindi May experience ka na di ba? Naging mayor ka, kinaya mo. Bakit dito hindi mo kaya? Ikaw ang DepEd Secretary, ikaw ang dapat may boses dyan. Di ba? Kaso hindi. You succumb. Di ba? Sa mga pangtutuyan ng mga progressive group, wala, talo ka. Di ba? Sabi niya kasi, I don't have respect for them The feeling is amicable. Pero nagpatalo ka, di ba? Wala kang ang binigay na dahilan kundi compassion lang Naawa daw siya. Ba't ka maawa sa kanila? Ano dahilan? Di ba? Dahil naawa ka dahil meron silang DepEd Secretary na incompetent, na hindi alam iprioridad ang edukasyon, ang departamento. Ang tanging nasa isip niya ay paano isasalba ang pamilya niya, ang tatay niya sa ICC, sa mga EJK at si Kibuloy. Yun po yun. At siguro, sa sobrang pagiging sensitive niya, pagiging ingrata niya, entitled niya, hindi niya makayanan yung sinabi ni First Lady Lisa na bad shot na siya sa akin. Tumino siguro sa isip niya yon. Hindi siya makaganti. Di ba alam niyo yung spoiled brat?
na hindi makagante, 'di ba? Magtatantrums at magtatantrums. O siguro sabi niya para makabawi naman ako kay FL, quit na ako dito, bibirahin ko 'yan. O 'di ba ganun po eh, vindictive po 'yan si Sara Duterte. Sila vindictive. Tingnan mo yung kapatid niyang kupal na mayor ng Davao. Binabanatan na yung julalay ng tatay niya. Bakit? Wala daw makitang suporta, gago. Di ba? Ay, primo compassion, naawa. O kasi, ayun nga. Naawa ako. Ito naawa ako sa mga guro at estudyante kasi meron po silang sekretarya na hindi marunong maging sekretarya ng DepEd. Incompetent po ako. Wala po akong background sa education. Kaya naawa ako sa inyo, magiging lalo kayong bobo at tanga. Ayun po yun. Diba? Mas mahal ko po ang pamilya ko at si Kibuloy kaysa sa inyo. Kaya bye-bye na po mga hindot kayo. Ayun, ganon. Diba? Ito po sabi ni Chua. I humbly suggest in the search committees in Malacanang looking for a new DepEd secretary that they choose a real educator with a track record of success as a public school classroom teacher in basic education. Ayan, nagsasuggest na po siya. The bottom line is we hope the next DepEd secretary is a real, outstanding classroom teacher who is a problem solver and manager with multidisciplinary and interdisciplinary experience. Wow, talagang lumabas na po talaga lahat sila. Talagang binanatan nila si Tamilmil na hindi siya problem solver, wala siyang managerial style pagdating sa multidiscipline and interdiscipline. Paano magdidisiplin? Wala ngang disiplina sa sarili. Di ba? Bakit ko nasabi? Kung may disiplina sa sarili niya, hindi siya aatin doon sa rally ni Kibuloy. Hindi siya magbibigay ng statement about Kibuloy. Alam niya naman. Ito matindi. Chua said the palace could search for Duterte's successor among public school teachers awardees of the Presidential Lingkod Bayan Award, the CSC Dangal ng Bayan Award, the 10 Outstanding Filipinos Award, 10 Outstanding Young Men Award, and the Metrobank Outstanding Teacher Award. Ay, ganun pala eh. Wala nito si Tamilmil, kaya hindi niya alam ang gagawin niya. Ano ang award niya? The Best Itok-Itok Tamilmil Award. Ano pa? The Best Incompetent DepEd Secretary. Ano pa? The last one, the ultimate. The Best Quitter. Diba? I suggest these distinguished educators, because they taught in DepEd public schools, rose from the ranks, and have been vetted for their competence, values, and integrity. Ay naku, wala nito si Tamilmil. Talagang ang sakit nito mga kababayan. Tagus ito sa bukeke ni Tamilmil. Wala siyang competence, wala siyang values, wala siyang integrity. Di ba patama lahat ito? Intindi nito yung si Chua. Talagang simpleng banat mga kababayan. Ito pa, sabi niya, aside doon sa mga list of success ng mga magigiting na public school teachers na may mga ganitong mga award, sabi niya, another daw na parang pagpilian from which the next DepEd secretary can be selected is the community of public school teachers who advance to higher education through state universities and colleges. A third is that of former public school teachers who later become employers and entrepreneurs. This can bring new perspective into DepEd because of their wide range of experience and expertise not limited to public basic education. Ang galing, no? Ang nakakatuwa dito, si Bukekeng Tamilmil walang competence, walang values, walang integrity, equals the quitter. Diba? Si Sara Duterte yung tinatawag niyong Q. Q. Ano yung Q? Quitter. I quit. Tapos sa mata ng mga supporters niya, ang galing ng BP Sara namin, nag-quit. Ha?
Paano naging magaling? Paano may integrity? Paano may prinsipyo kung nag-quit? Ano bang problema niya sa DepEd? Sinusuhulan ba siya? Minamanduhan ba siya? Wala man tayong marinig man. Hindi niya sinabi ang totoong dahilan. Alam niyo, sasabihin niya ang totoong dahilan nito? Ha? In a latter time. Parang yung lang sinungaling dyan sa LA na vlogger. Sa darating na panahon. Hindi nakatiwa-tiwala pag darating na panahon. Ngayon na dapat. Mamaya yan, istoryador lang yan. Mag-istorya lang yan, wala na. Di ba mga kababayan? Ito namang si Salceda. Nagsasuggest siya, nag-float siya ng 2 pangalan na pwede sumunod na DepEd chief. Manila Bulletin, last article natin. Salceda floats these 2 names as strong choices for next DepEd chief. Strong choice daw. Nako, si Salceda, economist to na dilawan. Vice President Sara Duterte's pal. Ay, magkaibigan pala sila ni Bukekeng Tamilmil. Albay 2nd District Representative Joey Salceda has 2 specific names in mind as to who should be the next Department of Education Sec. Salceda, in a statement Friday, June 21st, identified the 2 as si CHED Commissioner Chairperson Prospero Di Vera and Synergia Foundation Head Milwida Gibara. Hindi ko kilala yung Milwida Gibara na yan. I have 2 names in mind for secretary, si Popoy at Nene. Few have ever have an impact on the education sector as large as the impact these 2 people have had on the sector. Pero po si CHED Secretary Popoy medyo may may problema siya di ba? May problema po to sa CHED Ewan ko ba't nasasabi yan ni Salceda, di ba? Salceda went on to justify his recommendation for Di Vera and Gibara for the position vacated by the lady official. It will be wise of PBBM to choose from these 2. They are the strongest hands in education. Salceda said that Di Vera's push for funding for community college under the Universal Access to Quality Tertiary Education program helped poor and underserved communities produce more college graduates than ever before. Yung programang pinush ni Di Vera or the pre-college tuition law was principally authored by the kaya naman pala in-author pala ni Salceda di ba? Ito naman kay pangalan nito, si Gibara, si Nene. Salceda held Gibara as the one who was responsible for highlighting the structural defects of the education system and what needs to be done. No one has been earlier and more consistent about the long-standing issues affecting basic education. Yan naman pala bakit hindi na lang ito? Kasi siya ang siya ang naka-identify. Bakit kung siya ang naka-identify, therefore siguro may maganda rin siyang solusyon. Synergia Foundation has also been the loudest about convening EDCOM 2. Before our PISA results were a problem, Nene Gibara has already been pointing out the issues underlying basic education. Ayun naman pala. Di ba? Bakit hindi na lang yang si Nene Gibara? Leave Popoy Di Vera alone at CHED. Doon siya sa higher education. Kung posible si Nene Gibara, siya palang naka-identify ng problema diyan sa problema sa DepEd, sa basic education, bakit hindi na lang siya? Di ba? Yung iba pa, si Lenny, hindi daw po. Wag na, Lenlen. May mayor daw siya doon sa bayan nila. Wag na si Lenlen. Bayaan nyo na yung mga kakamping doon ano sa kanilang saan ba yun? Sa Naga. Maganda mag-mayor ka muna. Better yet nga, mag-barangay captain ka muna, Lenlen. Para matibay ang pundasyon. Hindi ka na magbibigay ng mga useless mong statement. Saka wag ka magpo-post ng mga Hadouken. Hadouken! Pasensya naman sa mga kakamping ka. Diyan ka muna dyan, Lenlen. Mamaya kung ano na naman gawin mo sa DepEd, lalo tayong magkukumulative na naman, sabi ng mga daddy shit. Sino pa? Si Professor Clarita Carlos.
Wag na po yun. Pag-retire nyo na si Prof. She's enjoying her civilian life. No? Tingnan nyo na lang yung post ni Professor. Mukhang nag-i-enjoy siya sa kanyang pagiging retired. Wag na po. Saka galing na siya sa, di ba dati siyang NSC? Oh, wag na. Let her enjoy life, no? Bakasyon na lang. Kung pwedeng gawin, expert, no? Advisor. Pero yung hahawak ng departamento, wag na. Mamaya, lalong tumanda si Prof. O, sino pa, mga kababayan, ang naisip ninyo? Harry Roque. Harry Roque? Wala. Chupi yan. Oh, si attorney Zoraida, ha? Para magsitigil ang mga kupal. 'Di ba? Sino pa? Pag naisip ninyo, hindi politiko wag politiko. Si Lenlen politiko, ayaw nga nila ng politiko 'di ba? O sino ba? Sino bang mga magagaling pa? Mga hindi politiko. Wag niyo maglagay ng politiko. Si na lang. Ako sasuggest ko isa si Mami Peng na. Mami Peng na lang, gawin nating DepEdSec. Siya naman nagsimula nung Sara resign, saka sila ni gawin niyang assistant niya si Banat Boy. Patay. Yari na. Pero in seriousness mga kababayan tulad nung sabi ko nung una. Ako po, may naisip ako diyan kung sino ang dapat na ilagay natin o suggest natin kay Pangulong Bongbong Marcos na maging isang DepEd Secretary. Ito po, pag naging DepEd Secretary, tiyak, pagka-graduate ng bata sa elementarya o sa high school, tiyak, dadami ang milyonaryo. Sabi ko sa iyo, Aichang, dadami milyonaryo, Mami B. No, baka yung mga anak-anak nyo na nandiyan pa sa grade school at high school, baka pagtapos na ng senior high school, entrepreneur na lahat sila. Entrepreneur. Kasi mahusay po ito. Educator po ito, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Diba? Eksperyensado po yan. No? Babae po, babae. No? Tingnan nyo na lang, no? Ikokonti ang mga Filipino millionaires natin, 'di ba? Mga bilyonaryo, ang karamihang bilyonaryo natin sa top 10 Number 1, syempre si Mr. Villar. After that, mga inchik na. 'Di ba? Mga Chekwa na. Bibihira pa diyan. Nasaan ang loyalty ng mga 'yan? At least si Ginoong Ramon alam natin ang loyalty niya, katuwang ng pangulo 'yan. Yung ibang mga inchik na bilyonaryo, nasaan ang loyalty ng mga yan? 'Di ba? Si Chung. Kung si Tamilming Bukeke nga saan ang loyalty niya? Bong Chola. Nikki Kongkong Lak, 'di ba? Mami Peng. Tanungin niyo ako sino yung naiisip ko na dapat na italaga as DepEd Secretary. Alam na alam din po ng mga senador yan kung sino yan dapat. Ewan ko ba't din nila sinasuggest kay PBBM no? Kasi ang sabi lang ni Peter Alang Cayetano, dapat daw po nasa education sector din. Nakita ko po yun meron pong nabasang article na nagpahayag din ng kanyang opinion si Alan Peter Cayetano kung sino ang dapat na pumalit bilang isang DepEd Secretary, no? Pero sa akin, ang dapat na pumalit diyan mga kababayan, no, para lahat pag-graduate ng ating inyong mga anak sa high school, no, magiging entrepreneur na. Hindi na kailangan pumungtong ng kolehiyo. Hindi nyo nga kailangan nang pumunta pa sa school, di ba, na-save na ang pondo. Hindi na kailangan magpatayo pa ng building, mga classrooms, no? Alam nyo kung sino? Si Teacher Rubilin. Yung teacher ni Mayor Alice Go. Tingnan nyo ang galing, di ba? Sa bahay lang di ba? Sabi ni Mayor Alice Go, si Teacher Rubilin lang kasama niya, siya lang nagtuturo. Ano nangyari? Di ba naging entrepreneur si Mayor Alice Go, yumaman? Lumaki lang sa farm? Hindi nyo na kailangan pang pumunta sa eskwela. Yung mga anak ninyo.
Italaga nyo si Teacher Rubilin. Hindi na kailangan magpatayo ng eskwelahan, no? Mag-create na lang tayo ng mga multiple Teacher Rubilin. One-on-one. Tama, mali. Oh, sa isang family, isang Teacher Rubilin. O yun, dun. Assign lahat sa inyo yan. Ituturo lahat sa inyo ni Teacher Rubilin. Diba? Tinan nyo si Mayor Alice Go, yumaman ng gusto. May helicopter. Mamahalin ng mga gamit. May palm. Oh, may palm siya, may palm. Oh, diba? Oh, kung si Teacher Rubilin lang umayos ang buhay ni Mayor Alice Go. Oh, diba? Elora, Teacher Rubilin. Hanapin natin, i-clone natin si Teacher Rubilin. Parang yung movie ni Will Smith, yung iRobot. O diba? I-clone natin, tapos i-assign natin sa bawat pamilya. You don't have to go to school anymore. Diba? Kasi nandyan si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin is the know-it-all. Parang Ka Ernie Baron lang, sumalangit nawang kaluluwa ni Ka Ernie. Diba? Sabi nga ni Ernie Baron, Mr. Know-it-all. O, maglagay kayo ng Ernie form sa ulo ninyo, tatalino kayo. Ganun lang ginawa siguro ni Teacher Rubilin kay Mayor Alice Go. Siguro yung farm ni Mayor Alice Go, isang malaking Ernie form. Sino po nakakita nung Ernie form? Di ba? Ano pa yata, buhay pa yung Ernie form na yan. Walang mai-spoil o masasayang na pagkain pag nilagay nyo sa Ernie form. Di ba? Di ba, Elora? Hanapin mo si Teacher Rubilin. Sabi ko sa inyo, hindi kayo mamomoblema sa education. Classic example, si Mayor Alice Go. Di ba? Dahil sa tanang buhay niya, lagi niyang kasama si Teacher Rubilin. Tingnan nyo. Lumaki lang siya sa farm. Edi asensado. Di ba, Elora? Di ba, Ate Beth M? Yumaman siya. Dahil lang kay Teacher Rubilin, ang galing ng education process nung kay Teacher Rubilin. Hanapin nyo siya. At i-clone natin siya. Para kung, di ba, kulang na kulang sa classroom. Kulang na kulang sa materials. I-program nyo na lang si Teacher Rubilin. Di ba? Pagsisilbihan pa kayo ni Teacher Rubilin para kayong may butler. Di ba? Ang problema nyo na lang is socialization at PE. Sabihin nyo, Teacher Rubilin, pwede ba sa isang araw may ganito tayo dito sa aking palm? Yun. Mag-PE kayo. Di ba? Kaysa yung sinasuggest ni si Salceda na si Nene Guevara sa kasi Popoy Di Veran. Yung sinasuggest ni Representative Chua na merong values o whatever, integrity. Teacher Rubilin is the only one that matters. Ipahanap nyo yan. Tiyak, hindi na kayo magkokolehiyo. Lahat kayo magkakaroon na ng sariling palm. Lahat kayo entrepreneur. Baka nga maging mayor pa kayo. Di ba? Ang galing ni Teacher Rubilin. Ayun lang yan, mga kababayan. Magalit kayo kung magalit kayo, pero real talk yun. Di ba? Huwag na kayo gagawa ng masama. Yun ang suggestion ko. Hanapin natin si Teacher Rubilin para po maayos natin ang ating education. Magiging ang tawag dyan homeschool. Di ba? Talagang focus na focus sa'yo. Homeschooling Di ba? Lahat ng attention na sa'yo, pati si teacher. Nakabantay si teacher Ang malaki lang balakid is the socialization. Yung pakikipaglaro mo sa mga classmates, ganyan, pakikipag-away, kwentuhan. Pero dapat mag-set kayo ng ganung schedule, di ba? Di ba, Elora, Ate Beth M? Wag na po si Aichang, kasi daw yan special di ba, Junriel Ubit, tama ba ako? RN 2 cents? Si Teacher Rubilin. Kayo, sino masasuggest nyo? Ako si Teacher Rubilin. Kayo nga, sige nga, kayo diyang mga nanonood, sino ang pwede nyong i-suggest na maging DepEd Secretary? Di ba ang galing nun? Baka ma-phase out na ang higher education sa atin kasi
graduate na eh. Sa pamamagitan ni Teacher Rubilin, lahat naging entrepreneur. O di, lahat ng Pinoy, future generation, bilyonaryo. Hindi na mga tsekwa. O di ba? O, serious po yun, serious. Kala nyo tatawa-tawa lang ako dito, serious. Kaya dapat pahanap natin kay Risa Hontiveros at Senator Gatchalian si Teacher Rubilin. O, di ba? O di kaya, suggest nyo, assistant ni Teacher Rubilin, si Munting Tinig. Para lahat ng basher, iba-block ni Aichang. O, di ba? Si Munting Tinig, mahusay yan eh. O, pero hanapin nyo muna si Teacher Rubilin. Bago nyo mapa-oo si Munting Tinig. Okay, Munting Tinig. Okay? O kayo po, sino po ang masasuggest ninyo na bagong DepEd Secretary? Ako si Teacher Rubilin. Kayo po. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.